puto bumbong de leche ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Samahan niyo po ngayon ang inyong Mommy Loves sa pagluluto ng isa nating napakasarap na kakaning Pinoy na ngayon po ay mas padadaliin natin ang pagluluto nito at the same time, mas pasasarapin pa. Dito po ay gagamit tayo ng violet food color, pwede pong powder, pwede rin naman po yung mga liquid. Yung ganito pong powder na food color, available po sa mga palengke, nabibili na po yung ganito kadami, isang balot ng 5 piso lang. Gagamit po tayo rito ng 2 cups or 500 ml ng water at dito po ay tutunawin natin ang ating 1/2 teaspoon ng violet food color. Sa tingkad po ng kulay or pagka-violet nito ay nakadepende na po ito sa ating preference. Pwede naman pong paunti-unti lang ang inyong paglagay kung sakaling liquid or gel food color ang inyong gagamitin hanggang sa ma-achieve nyo po yung kulay na inyong gusto. Then, iset aside po muna natin ito. Sa isang malinis na mixing bowl, maglagay po tayo ng 500 grams or 4 1/2 cups and 2 tablespoon ng glutinous rice flour or giniling na malagkit na bigas. Available po ito sa mga palengke at sa mga supermarket. Pero if ever po talaga na wala kayong mabilhan nito sa inyong lugar, pwede naman po magpagiling na lang po kayo ng inyong malagkit na bigas. Pero make sure lang po na ito ay giling na giling, pinong-pino na para na pong harina. Then, ihahalo na po natin ngayon yung ating tubig na nilagyan po natin ng food color kanina. Sa paghahalo po nito, huwag po natin itong isahang ilagay dahil minsan po mga palalabs, iba't ibang bigas yung ating magagamit. Minsan meron pong kakailanganin ng mas maraming tubig, minsan naman po kaunting tubig lang, okay na. Dito po sa akin ay 2 cups po talaga ng tubig yung aking nagamit. Pero possible po ang magamit po talaga natin dito sa ating 500 grams ng glutinous rice flour ay 1 3/4 to 2 cups ng ating liquid. Ang gusto po nating i-achieve ngayon ay makabuo po tayo ng parang dough pero hindi po dapat matigas at hindi naman po sobrang basa. Dapat po tamang-tama lang na kapag pininch natin ng ating daliri yung ating dough, lulubog ito pero hindi naman po ito maghihiwa-hiwalay. If ever po na ang inyong dough ay sobrang basa, pwede po tayong magdagdag ng paunti-unti pa po uling glutinous rice flour. At if ever naman po na sobra pa itong dry, magdagdag naman po tayo ng paunti-unting tubig. Dito po ay gagamit tayo ng baking pan na ang size ay 12 inches by 8.5 inches. Ito po ay dahil katulad nga ng sinabi ko sa inyo kanina, mas padadaliin pa po natin yung pagluluto natin ng ating masarap na puto bumbong. Pwede po tayong gumamit rito ng parchment paper at i-grease po natin itong mabuti nang sa ganon hindi po tayo mahirapan sa pag-a-unmold ng ating puto bumbong kapag ito po ay naluto na. At kung available naman po ito sa inyong lugar, mas maganda po kung ang gagamitin natin ay dahon ng saging. Same lang din po sa ating parchment paper kanina, i-grease din po natin itong mabuti ng ating margarine. I-grease po natin hindi lang po yung pinakailalim, ganoon na rin po yung mga gilid. Then dito po sa pan na ito ay kasyang-kasya yung ginawa po nating puto bumbong mixture kanina. I-flatten lang po natin ito at hanggat maaari, pantayin po natin yung pinakakapal nang sa ganon kapag ito po ay naluto at ating hiniwa na, pantay-pantay rin po yung laki. Sa pagluluto naman po nito, kapag kulong-kulo na po yung tubig sa ating steamer, iset na po natin yung lakas ng apoy sa medium heat. Then ito po ay ating lulutuin or i-steam ng 40 minutes. Huwag rin po natin kalimutan na balutin ng tela yung pinakatakip ng ating steamer nang sa ganon maiwasan naman po nating matuluan ng tubig yung ating nilulutong puto bumbong. Then after 40 minutes, mag-toothpick test po tayo. Kapag hindi na po ito basa, luto na po yung ating puto bumbong, hanguin at pwede na po natin itong diretsyong hiwain nang sa ganon ma-serve po natin ito ng mainit. Hiwain nyo po ito sa laki at kapal na inyong nais, pero sa akin hihiwain ko po ito ng 24 pieces. Nang sa ganon, kasyang-kasya po doon sa tabs na aking gagamitin. At the same time, para po sa akin, tamang-tama lang po yung kapal at laki.
Sa gagamitin nga po pala nating panghiwa dito, much better na i-grease rin po natin ito ng margarine para mas madali po natin itong mahiwa. Para po sa mga gusto itong ipang negosyo, ang ating full costing, ilan ang ating nagawa at ang ating posibleng kitain ay makikita po sa bandang dulo ng ating mga video. Nasa description box na rin po ang buong listahan ng ating mga ingredients. Dito po ay gagamit ako ng 500 ml ng clamshell, pero nakadepende na po ito sa inyo. Pwede po kayong gumamit ng mga paper box, pwede rin po yung mga microwavable tubs. Then para po sa mas festive na presentasyon, maglalagay naman po ako dito ng dahon ng saging na dinarang na rin po natin sa apoy nang sa ganon hindi po ito madaling mapunit. At i-grease rin po natin ito ng ating margarine. Then kada lalagyan or kada clamshell po, maglalagay tayo ng 3 slice ng ating puto bumbong at tingnan nyo po ito mga palalabs kung gaano ito kalalaki at kakakapal. Sa mga magtatanong po kung pwede ba ritong maglagay ng ube flavor, yes, pwede po. Pero ang original po talaga na puto bumbong ay walang flavor. Ang ginagamit po ditong bigas ay yung piro rutong na sadyang nagkukulay violet na kapag ito po ay naluluto na. Pero dahil hindi naman po iyon madalas available sa ating mga lugar, pwede po tayong gumamit ng white rice na malagkit na bigas, kaya naglalagay naman po tayo rito ng violet food color. Ngayong nailagay na po natin yung ating mga na-slice na puto bumbong na hiniwa po natin ng 24 pieces. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, kakasya po ito sa 8 tubs. Maglalagay naman po ulit tayo ng margarine sa pinakaibabaw nito. Sa mga magtatanong kung pwede po bang gumamit ng butter, yes, pwede rin naman po. Then para po sa authentic na lasa talaga ng ating puto bumbong, maglalagay po tayo rito ng muscovado sugar na available po sa mga palengke at sa supermarket. Pero still, kung hindi po talaga ito available sa inyong lugar, pwede naman pong gumamit ng dark brown sugar. Iba nga lang po talaga yung hatid na lasa, authentic po talaga ang ating puto bumbong kung ang gamit natin ay muscovado sugar. Maglagay lang po tayo ng 1 to 2 tablespoon ng ating muscovado sugar sa pinakaibabaw ng ating puto bumbong. At sa bawat tubs or lalagyan po natin ng ating puto bumbong, maglalagay naman po tayo ng 2 to 3 tablespoon ng fresh grated coconut. Ako po mga palalabs, personal ko pong paborito, yung original lang po talaga na puto bumbong which is may muscovado sugar lang po at may fresh grated coconut. Pero dahil nga po tayo ay mga Pilipino, marami na pong mga upgraded version itong ating masarap na puto bumbong which is makikita nyo mamaya kung ano-ano pa yung ating idadagdag. Mag-drizzle naman po tayo rito ng ating condensed milk. Nasa 1 to 2 teaspoon lang po ang ating ilalagay kada lalagyan or kada tubs. Sa mga mag-worry kung masyado ba itong magiging matamis, hindi po mga palalabs dahil katulad nga po ng nakita nyo kanina, yung pinaka-mixture po ng ating puto bumbong ay wala po talagang lasa. Itong ating mga toppings na lang po ang magdadala or magbibigay ng lasa dito. Magbabalanse naman po ng lasa itong ating grated cheese dahil ito po ay maalat-alat. Maglagay naman po tayo rito ng 2 to 3 tablespoon ng ating grated cheese. Kung napansin po ninyo, hindi na po ako naglagay ng iba pang toppings bukod sa muscovado sugar at sa ating grated coconut sa 2 tubs. Yan po ay dahil request po iyan ng aking customer. Kaya mahalaga po mga palalabs na tanongin nyo sila kung ano-anong mga toppings ang gusto nilang ilagay or ayaw nila. Nang sa ganon, mas satisfied po ito at babalik-balikan po kayo ng inyong mga suki. At ngayon naman po ay itatoppings na po natin yung mas magpapasarap pa at mas magpapakreamy pa sa ating puto bumbong. Dito po ay gagamit tayo ng leche flan. Ang gamit ko pong recipe ng ating leche flan dito ay yung ating video na may buy one take one leche flan. Sa mga hindi pa po nakakapanood ng video na ito, ilalagay ko po yung link sa ating description box. Hinati ko po ng 10 slices ang ating leche flan at dito po sa ating buong recipe ay gagamit tayo ng 2.5 lyanera ng ating leche flan. Ito po ay magbibigay pa po talaga ng mas masarap na lasa, dagdag creaminess sa ating puto bumbong. And
Charan! Heto na po mga palalabs, ang ating puto bumbong de leche na hindi na po natin kailangan pang gamitan ng bamboo steamer at mas pinadali po natin ang paraan ng pagluluto. At katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, ang paborito ko po talaga sa ating puto bumbong ay yung original flavor na ang halo lang po ay fresh grated coconut at muscovado sugar. Lahat po kasi ng ating mga puto bumbong de leche ay bayad na po ng ating suki, kaya naman po hindi ko na po ito pwedeng bawasan. Pero mga palalabs, I can assure you na talaga naman pong hindi tayo mapapahiya kung ito po ay ating gagawing pangnegosyo dahil magugustuhan po talaga ito ng ating buong pamilya at sure na sure din po ng ating mga suki.